Dati, ang akala ko ay isa lang ang uri ng aswang. Ordinaryong aswang na kumakain ng tao. Pero mula nang matuklasan ko ang lihim ng Lolo Berting ko, ay noon ko nalaman na napakarami pala nilang uri. May mahina, may malakas, may marami pa, at meron din naman na bihira na lang. Meron din silang iba't ibang katawagan mula sa salinlahi. Ako po si Anthony, at isang kwentong aswang ang ibabahagi ko sa inyo na kung tawagin ay kubot. Noong araw po, bandang 80s, ay matagal kaming napatira sa Maynila. Dahil doon nakakita ng trabaho ang tatay ko. Kaya syempre, dala niya kaming pamilya niya. Dalawa lang kaming magkapatid. Ako ang panganay at ang kapatid kong si Atina ay 3 taon ang bata sa akin. 19 siya at ako naman ay 22 nang mangyari ang karanasang ikukwento ko sa inyo. Okay na sana ang buhay namin sa Maynila nang biglang mamatay ang tatay ko habang nasa trabaho siya. Inatake sa puso. Ang nanay ko naman ay walang trabaho noon habang kami ni Atina ay parehong nasa college. Dahil sa nangyari kay tatay, napahinto kami sa pag-aaral. Napilitan akong maghanap ng ikabubuhay namin dahil ako nga ang panganay. Pero kalaunan ay naghanap na rin ng trabaho si Atina dahil hindi na sumasapat ang kita ko para sa amin. Sinubukan pa naming mag-working student, hindi nga lang talaga umubra. Hanggang sa makatanggap ng sulat si nanay galing sa tiyahin ko sa probinsya. Ang tiyahin ko ay kapatid ni tatay na bunso. Pinapauwi kami sa probinsya kung gusto ko raw na ako na muna ang mag-asikaso ng bukid dahil mangingibang bansa sila ng asawa niya. Wala silang anak. 2 lang din silang magkapatid ni tatay. Parang kami ni Atina. Ang lolo ko naman ay meron na ring bukid na inaararo. At bukod doon ay may taniman din sa bundok na inaasikaso. Dahil wala na nga si tatay at nabalitaan ng tiyahin ko ang kalagayan namin, kaya sa akin inalok ang bukid nilang mag-asawa. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinabi ko na agad kay nanay na tatanggapin ko yon. Sa madaling salita, ay lumipat po kami sa probinsya. Doon na rin kami pinatira ni Chang sa bahay na maiiwan na rin nila. May 1 buwan bago sila umalis, ay tinuruan nila ako kung paano mag-asikaso ng bukid. Interesado ako kaya madali ko namang natutunan. Sa tabi ng bahay ng tiyahin ko, nandoon din ang bahay ni lolo. Sabi ng tiyang, mula nang mamatay ang lola ko, ay mas matagal na ang oras na ginugugol ni Lolo Berting sa bukid o kaya sa bundok. Kulang na nga lang daw ay hindi na umuwi. Minsan ay sinusundo pa nila para lang umuwi. Pero okay naman daw. Kahit na ganon na malungkot ang matanda, ay hindi naman nagpapabaya sa pagkain at malakas pa rin ang pangangatawan. Nang dumating kami roon, ay napansin nila na parang sumigla si lolo. Siguro kasi kami lang ang apo niya at pakiramdam niya ay nagbalik din si tatay doon. Nakikita raw niya sa akin ang tatay ko. Magkamukhang magkamukha kasi kami, hindi maitatangging mag-ama. Natuwa rin naman ako na dahil sa akin ay nabuhayan ng loob si lolo. Lagi niya akong inaaya sa bukid niya at sa bundok. Tinutulungan din niya ako sa bukid na ipinapaasikaso sa akin ng tiyang. Maski naman si nanay at kapatid ko, nag-iba ang aura nila. Masaya sila na napalipat na kami ng probinsya. Alam niyo naman sigurong lahat ang buhay probinsya. Tahimik, masaya at presko pa. Yun nga lang,
Hindi ko inaasahan na balot din ng kababalaghan ang baryong yun. Isang beses, isinama ako ni Lolo Berting sa isang bodegang tambakan ng mga dayami at palay na pag-aari niya. Malaki ang bodegang yon. Pagpasok namin doon ay ikinandado agad ni Lolo. Wala raw siyang ibang pinapapasok doon. Maski ang tiyang at asawa ni Tiyang ay hindi niya ipinapakita ang loob ng bodegang yon. Nagtaka ako kung bakit, pero hindi sinagot ni Lolo ang tanong ko. Sa halip ay isinama niya ako sa pinakaloob pa ng bodega. Nagulat ako kasi sa bungod lang pala ang mga dayami at palay. Sa bandang loob ay puro pala mga hayop. Iba't ibang uri na karamihan ay hindi ko alam ang tawag. Hindi pamilyar sa akin ang mga itsura maliban sa aso, pusa at ibon. Sabi ni Lolo Berting, koleksyon niya ang mga yon. Nahuli niya sa bundok. Isa-isa niyang sinabi sa akin ang mga pangalan, pero hindi ako matandain sa pangalan. Sa itsura lang. Binilinan ako ni Lolo na hindi ko iyon pwedeng ipagsabi. Ako na lang daw ang dapat na makaalam. Bukod sa akin, ay wala rin siyang ibang pinagsabihan nun kundi ang tatay ko. Ayaw niyang malaman ng iba dahil ang iba sa mga alaga niya ay hindi ordinaryo. Mahirap na raw na mapag-interesan ng iba. Isa pa, hindi rin legal ang koleksyon niya. Nangako naman ako kay Lolo na mapagkakatiwalaan niya ako tulad ni tatay. Habang inaayos ni Lolo ang mga dayami, ako naman ay nililibot ko ang mga alaga niya. May isang nakakuha ng atensyon ko. Hindi ko alam kung baboy ba yon o aso. Nang tanungin ko si Lolo, ang sinabi niya ay alaga yon ng engkanto. Dahil daw doon kaya hindi siya ginagambala ng mga engkanto sa bundok at pinagpapala pa ang mga pananim niya. May hawak siyang alas eh. Hindi ko naintindihan ang sinabi ni Lolo kasi wala pa akong alam nun tungkol sa mga engkanto. Alam ko naman syempre yung engkanto. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko alam na totoo sila. Ang nasa isip ko pa noon ay nagbibiro lang si Lolo. Lahat ng koleksyon niyang mga hayop ay puro may kanya-kanyang kulungan. Na ayon kay Lolo siya lang din ang may gawa. Lahat yari sa kahoy. Paminsan-minsan daw ay ipinapasyal niya ang 2 aso at pusa sa labas para mainitan at makalanghap ng sariwang hangin. Pinapakawalan niya rin ang mga ibon at bumabalik naman daw sa kanya. Nang tangkain kong hawakan ng alaga raw ng engkanto, bigla akong pinigilan ni Lolo. Huwag daw. Delikado. Hindi ko na ipinilit. Hindi na rin ako nagtanong kung bakit delikado. Yung alaga niyang yun, parang maiisip na sinusundan ako ng tingin. Ang weird sa pakiramdam. Noong gabi na at nakahiga na ako, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang koleksyon ni Lolo ng mga hayop. Tinatanong ko ang sarili kung ano kaya ang mapapala ni Lolo sa mga yun. Para kasing nakakatakot. Tingin ko pati mga aso, pusa at ibong nandoon hindi pangkaraniwan. Parang may kakaiba sa kanila. Hanggang sa makatulugan ko na ang pag-iisip. At dalawin ako ng isang nakakatakot na panaginip. Sa panaginip ko ay may isang halimaw na humahabol sa akin. Malinaw sa akin ang hitsura.
Kitang-kita ko na may pakpakang halimaw. Pero ewan kung bakit hindi naman siya lumilipad. Ibinubuka lang niya na akala mo lilipad na, pero hindi pala. Sobrang mabalahibo rin siya. Humaba pa ang buhok at inabutan ako. Yung buhok niya ang ginamit na panghuli sa akin. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Ang lapot ng pawis ko. Para kasing totoong totoo ang panaginip ko. Kaya takot na takot ako. Panay tuluyang linga ko sa loob ng kwarto. Ako lang mag-isa ron. Magkasama sa kabilang kwarto ang nanay at kapatid ko. Dahil sa sama ng panaginip ko na yon, ay hindi na ulit ako dinalaw ng antok. Hindi na ako nakatulog. Nakatingala lang ako sa kisame hanggang sa marinig ko na ang pagtilaok ng manok. Nang mga sumunod na araw, naging okay naman ang lahat. Isang beses pa nga, habang nag-aararo kami ni Lolo malapit sa bodega, ay dumating ang kapatid kong si Atina para hatiran kami ng pagkain. Nakita ni Atina ang bodega. Namangha siya kasi may kalakihan nga. Patakbo siyang lumapit at tinanong niya si Lolo kung pwede raw ba siyang pumasok. Gusto lang daw niya makita ang loob. Alerto si Lolo. Hinarang agad ni Atina at sabi ay wag na siyang pumasok at puro dayami at palay ang nasa loob. Wala naman siyang makikitang kakaiba ron. Pero nagpumilit pa rin si Atina. Gusto lang daw niyang makita. Si Lolo naman, pinagalitan na siya at sinabihan na wag matigas ang ulo. Sa isip-isip ko, kung makikita ni Atina kung ano ang meron sa loob ay tiyak na matutuwa siya. Mahilig kasi siya sa mga hayop. Siguradong mamamangha siya kapag nakita niya ang mga kakaibang koleksyon ni Lolo ng hayop. Kaso magagalit nga si Lolo kaya hindi niya makikita ang mga yon. Bumalik na lang siya sa bahay. Nang makaalis na ang tiyang at asawa niya, mas naging abala na ako sa trabaho dahil solo na lang talaga namin ni Lolo ang bukid. May sarili rin kasi si Lolo, tapos yung kinatiyang pa. Bale, 2 bukid yung tinatrabaho namin. Hindi naman malaki, kaya hindi na kailangan ng ibang trabahador. Kaya na namin ni Lolo nang magkatulong, pati sa taniman niya sa bundok. Madalas naman ay tumutulong din si Nanay at Atina. Nang isama ako ni Lolo sa bundok, kinukwentohan niya ako ng mga naranasan niyang kababalaghan doon. Marami na raw siyang nakaengkwentro na iba't ibang uri ng aswang. Nagulat ako kasi totoo pala ang aswang. Sabi niya marami ang hindi naniniwala kasi hindi pa nila naranasan kahit makakita man lang. Pero sa gaya raw niya na nakaengkwentro mismo ng aswang, wala na siyang duda sa kanila. Noong bata pa siya, ang madalas niyang makita ay mga hayop-hayop lang tulad ng baboy ramo, aso, ibon, na ang sabi ng inang niya aswang daw ang mga yon. Lalo na ang baboy ramo na madalas sa silong nila paghating gabi. Pero ang unang beses na nakakita talaga siya ng aswang mismo ay noong bago pa lang ang taniman niya sa bundok at bago pa lang din sila magsasama ng lola. Naabutan niya na may nanginginain sa taniman niya. Babae raw na nakatalikod. Ang buong akala raw niya ay kinakain ang mga tanim niya. Pero nang sitahin niya at lumingon sa kanya, ang daming dugo ng bibig. At kitang-kita niya na namumualan pa ang bibig ng lamang loob ng hayop. Nang makita siya, parang sa kanya pa natakot. Siguro kasi sakto namang may dala siyang kawayan.
gagamitin sana niyang pambakod sa mga pananim. Natakot yung babaeng aswang, kaya mabilis na tumayo at nagmamadaling tumakbo palayo. Ang ginawa raw ni Lolo, hinabol niya. Malakas ang loob niya at matapang talaga siya. Nakita pa niya at binato ng kawayan, kaso hindi niya natamaan. Magaling daw umilag at sadyang maliksi. Kaya raw ginawa ni Lolo yon ay para malaman ng aswang na hindi siya natatakot sa kanya at hindi na bumalik doon sa taniman niya. Kahit ang totoo ay natakot din siya. Nang balikan niya yung hayop na nilapa doon pa talaga sa taniman niya, naawa siya, kaya inilibing na lang niya sa di kalayuan doon. Hindi niya alam kung sino ang may-ari ng kambing na yon. Nilagyan pa nga raw niya ng krus na kahoy ang pinaglibingan. Habang kinukwento sa akin ni Lolo yon, ay naisip din niya akong isama doon sa pinaglibingan niya sa kambing. Aktual niyang ipinakita sa akin. Kaso wala na yung krus na kahoy. Matagal na raw nawala ron. Naaaliw talaga akong kasama ang lolo ko sa dami ng mga kinukwento niya sa akin na karanasan niya. Hindi tuloy namin namamalaya ng paglipas ng oras. Nakakatapos kami ng gawain na hindi namin masyadong nararamdaman ang pagod dahil nalilibang kami. Isang umaga paggising ko, lumabas ako ng bahay. Doon ko balak magkape sa maliit na kubong pahingahan sa harap ng bahay namin. Nakita ko si Lolo na gumagawa na naman ng kulungan. Nagtaka ako kasi malaki ang ginagawa niya. Nilapitan ko siya at tinanong kung para sa anong hayop ba ang kulungan na yon. Masyado yatang malaki para sa hayop. Sa tingin ko, kasya na ang tao. Sabi ni Lolo, sa hayop daw yon. Napalaki lang ang gawa niya. Ilang araw din ang ginugol ni Lolo bago tuluyang mayari ang kulungan. Noong mga sumunod na araw, napansin ko na laging ginagabi si Lolo sa bundok. Naabutan ko siyang pauwi bandang 9:00. Tinanong ko siya kung saan siya galing. Ang sabi niya sa bundok daw. Nagtaka ako. Hindi ko napigilang itanong kung bakit ginagabi siya lagi ron. Kung pwede nga lang samahan ko siya ron hanggang gabi, ay ginawa ko na. Kaso may iba pang inuutos sa akin si nanay pagkagaling namin sa bukid. Sabi naman ni Lolo, wala namang problema kahit mag-isa lang siya. Okay na raw yung nasasamahan niya ako sa umaga sa taniman. May inaasikaso lang daw siya ron na hindi ko na kailangang malaman. Tingin ko nun, may itinatago sa akin si Lolo. Pero hindi ko na lang din pinansin. Baka nag-aabang na naman siya ng mahuhuling hayop. Lalo pa at may bago siyang gawang kulungan. Isang hapon nun, may isang sakong palay akong kailangang ilagay sa bodega. Hinanap ko si Lolo dahil nasa kanya ang susi. Pero nang makita ko siya, sabi niya siya na lang daw ang maglalagay. Iwanan ko na lang daw sa pintuan ng bodega. Ganon na lang nga ang ginawa ko. Tapos iniwan ko na siya. Napapansin ko na kada magsasabi ako na papasok sa bodega ay parang umiiwas siya na makapasok ulit ako ron. Nagtataka na ako sa ikinikilos ni Lolo. Gusto ko na sana siyang tanungin kung bakit parang ayaw na niya akong papasukin sa bodega. Kaso nakakalimutan kong itanong dahil sa dami ng ginagawa namin noon sa bukid. Nawala na sa isip ko. Bukod doon, napansin ko rin na palaging balisa ang lolo ko. Parang may malalim siyang iniisip. Umaga, sabi ni nanay puntahan ko raw si Lolo.
dahil hindi pa raw niya nakikitang lumabas ng bahay. Pinuntahan ko naman. Kumatok ako. Pinuksan ni Lolo ang pinto pero nakita ko na hindi mabuti ang lagay niya. Iika-ika siya na parang nanghihina. Naupo siya sa sofa. Nang salitin ko ang noo niya ay nahipo ko na mainit siya. Sabi ko kailangan niyang makainom ng gamot. Hindi naman tumanggi si Lolo sa pag-aalaga namin sa kanya nila nanay habang may sakit siya. Sabi ko, wag niya na munang intindihin ang bukid at taniman niya. Ako na ang bahala. Nandiyan naman sila nanay at Atina para tulungan ako. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin naging mabuti ang lagay ni Lolo. Kaya minabuti naming dalhin na siya sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Nung habang inaalalayan ko si Lolo pasakay ng tricycle, ay nahulog mula sa bulsa niya ang mga susi. Siguro nasa 5 pirasong susi yon na magkakasama sa isang bilog na parang alambre. Si Lolo lang din yata ang gumawa ng kabitan na yon ang susi. Dinampot ko at itinago sa bulsa. Kinakailangang ma-confine ni Lolo sa ospital ng ilang araw. Sabi ng doktor, under observation siya gawa ng meron pala siyang mga sugat sa katawan na hindi niya ipinakita sa amin. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang lagnat niya. Pero sabi naman ng doktor, magagamot nila yon. Sila na raw ang bahala. Si Atina ang pinagbantay namin kay Lolo sa ospital kasi kailangan namin ni nanay na magtulungan sa bukid at taniman ni Lolo sa bundok. Kumuha na nga ako ng isang makakasama. Anak ng pinsan ni tatay kaya bale second cousin ko. Tawagin na lang nating Kuya Mauro. 27 lang siya at mas marami siyang alam sa bukid kaysa sa akin. Mukha naman siyang mabait kaya panatag kami ni nanay. Isang beses, nagpapalit muna si Atina kay nanay ng pagbabantay kay Lolo sa ospital. Naiinip na kasi siya, kaya siya na muna ang makakatulong ko sa bukid. Bigla kong naisip, total, nasa akin naman ang susi ng bodega. Ano kaya kung isama ko sa loob si Atina para makita rin niya ang mga alagang hayop ni Lolo? Isang beses lang naman eh. Isa pa, napapaisip ako kung bakit parang umiiwas si Lolo na makapasok ulit ako sa bodega. Parang ayaw na niya akong papasukin doon. Pakiramdam ko may tinatago siya. Hinintay ko munang makauwi si Kuya Mauro. Nang wala na siya, ay saka ko sinekreto si Atina. Sinabi ko sa kanya na ikakatuwa niya ang makikita niya sa loob ng bodega. Pero hindi ngayon pwedeng sabihin kahit kanino. Kahit kay nanay. Nagtaka si Atina kung bakit sikreto, pero syempre excited siyang makita ang sinasabi ko. Binilinan ko rin siya na huwag sasabihin kay Lolo na pinapasok ko siya ron. Hindi nga kako alam ni Lolo na nasa akin ang susi eh. Kinuha ko lang nung nalaglag sa bulsa niya. Gusto ko lang din talaga makita niya kung ano ang ipinakita sa akin ni Lolo Berting. Nang makapasok na kami sa bodega, ay sumulubong agad sa amin ng masangsang na amoy. Nagtaka ako kasi hindi naman ganon ang amoy doon nung una akong makapasok. Pareho kaming nagtakip ng ilong ni Atina. Gulat na gulat siya nang makita ang iba't ibang alagang hayop ni Lolo. Nilapitan agad niya isa-isa. Hindi na niya inintindi ang amoy. May mga sinasabi siya sa akin na hindi ko naintindihan dahil natawag ang pansin ko sa isang malaking kulungan na natatakpan ng dikulay na tela. Hinala ko na iyon ang bagong gawang kulungan ni Lolo, pero nagtaka ako kung bakit may takip
at parang may naririnig akong kakaibang ungol mula ron. Habang abala ang kapatid ko sa pagtingin sa mga alaga ni Lolo, ako naman ay dahan-dahang lumalapit sa malaking kulungan na may takip. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Unti-unti kong inaangat ang tela. Nang maalis ko na, ganun na lang ang panghihilakbot ko sa nakita. Isang nakakatakot na nilalang pala ang nakakulong doon. Malaki at may pakpak. Ang una kong naisip ay manananggal o kaya wakwak. Mga ganun. Kasi iyon lang naman ang alam kong aswang na may pakpak. Nang malingunan niyon ni Athena ay hindi niya napigilan ang sarili na mapasigaw sa takot. Tinakpan ko agad ang bibig niya. Yung nilalang na yon, parang nagalit pagkakita sa amin. Hindi ko alam kung galit o gusto kaming kainin kasi inuuga niya ang kulungan. Dali-dali kong tinakpan ulit ng tela tapos nagmamadali na kaming lumabas sa bodega. Nang makalabas na kami ni Athena sa bodega, ay nagmamadali kong ikinanda daw ulit yon. Umiyak ang kapatid ko sa takot. Anong klaseng halimaw daw ba yon? Ba't may ganon? Hindi ko masagot ang tanong niya kasi maski ako hindi ko alam kung bakit. Kaya pala ayaw na akong papasukin ni Lolo sa bodega. Yun pala ang dahilan. Dahil may itinatago siya ron na ganong klaseng nilalang. Sobrang nakakatakot. Hindi niya halos maibuka ang pakpak dahil kahit malaki ang kulungan ay hindi pa rin siya magkasya. Pareho kaming hinihingal ni Athena sa takot pero kinausap ko siyang mabuti na ngayon ay dalawa na ang sekreto naming hindi pwedeng malaman ng kahit na sino. Ang pagpasok namin sa bodega nang walang pahintulot ni Lolo at ang nakita naming kakaibang nilalang roon. Panay tango lang siya habang umiiyak pero alam ko namang naintindihan niya ang mga sinabi ko. Bago kami umuwi ay siniguro kong maayos kong naikandado ang bodega. Chinek ko pa ulit. Iniisip ko kung paano nahuli ni Lolo ang ganong klaseng nilalang o kung aswang man yun. Tapos bigla kong naalala yung panaginip ko na hinahabol ako ng halimaw. Ganon na ganon ang itsura ng halimaw na humahabol sa akin. Napaisip tuloy ako kung ano kaya ang koneksyon nun sa panaginip ko na makakita rin ako ng ganoon sa tunay na buhay. Nakauwi na kami ay naguguluhan pa rin ako, pati si Athena. Sa takot ay tumabi sa akin sa pagtulog. Sa ospital kasi matutulog si nanay. Wala siyang katabi. Pabiling-biling ako sa higaan. Nahihirapan akong makatulog dahil sa nakita namin. Nai-imagine ko na papunta sa bahay namin yung halimaw na yon. Tapos wawasakin ang pinto namin at aatakihin kami. Dahil sa isiping yon, tinakpan ko ng una ng mukha ko. Kung kailan naman medyo napapaidlip na ako ay saka naman ako nakarinig ng iyak. Napabalikwas tuloy ako ng bangon. Si Athena pala ang umiiyak. Napanaginipan daw niya ang nakita namin sa bodega ni Lolo. Ikinuha ko na lang siya ng tubig at pinakalma. Tapos noon nag-usap na lang kami at pareho nang hindi nakatulog. Kaya tuloy kinabukasan sa bukid ay pareho ring walang sigla ang mga katawan namin. Napansin kami ni Kuya Mauro. Tinanong niya ako kung anong problema. Bakit daw matamlay kaming magkapatid? Nagkatinginan kami ni Athena. Alam naman namin na hindi namin pwedeng sabihin kay Kuya Mauro ang totoo. Kaya ang sabi ko na lang iniisip kasi namin si Lolo. Kung hanggang kailan pa siya mananatili sa ospital. Sabi ni Kuya Mauro, di naman magtatagal si Lolo ron. Kasi pinapagaling na lang naman
ang mga sugat niya. Makakalabas din daw agad yon. Nang nagtatrabaho kami sa bukid, hindi ko maiwasan na mapatingin sa bodega. Iniisip ko kung anong plano ni Lolo sa halimaw na yun. Bakit niya kinulong yun doon at paano niya kaya nahuli yun? Hindi talaga ako makapag-focus nun sa bukid dahil hindi maalis sa isip ko ang nakakatakot na nilalang sa bodega ni Lolo. Iniisip ko pa, paano kung makawala yun? Tama si Kuya Mauro. Kinabukasan din ay nakauwi na si Lolo galing sa ospital. Si Nanay ang nag-asikaso sa kanya. Gustong-gusto ko na sanang itanong sa kanya ang tungkol sa malaking hayop dun sa bodega niya. Kaso natatakot naman akong mapagalitan kapag nalaman ni Lolo na binuksan ko ang bodega at isinama ko pa ron si Athena. Siguradong hindi lang niya ako sesermonan kundi masisira rin ang tiwala niya sa akin. Para hindi mahalata ni Lolo Berting na ginamit ko ang susi sa bodega, ipinatong ko ang mga susi sa tukador niya para kapag hinanap niya ay sasabihin kong doon ko nilagay buhat nang madala siya sa ospital. Pinilit kong kumilos na parang normal lang, na kunwari wala pa akong alam sa itinatago niya sa bodega. Sinabihan ko rin si Athena. Pinaalalahanan ko kasi napansin ko na parang iniiwasan niya si Lolo. Hindi nga niya pinuntahan sa bahay nung dumating. Natatakot daw siya pati kay Lolo. Sabi ko naman, huwag siyang matakot kay Lolo kasi para mahuli ni Lolo ang nilalang na yun, napakalakas at napakatapang niya, di ba? Ang dapat lang naming iwasan ay ang magalit si Lolo sa amin dahil sa pagsaway namin sa bilin niya na huwag papasok sa bodega. Siguro iniingatan din niya kami. Mukhang napakadelikado ng nilalang na yon sa tingin ko eh. Sinamahan ko si Lolo sa pagkain ng tanghalian. Marami siyang tanong sa akin tungkol sa bukid at sa taniman niya sa bundok. Sabi ko wala siyang dapat na alalahanin dahil naalagaan naman namin nila Nanay at Athena. Saka maayos kasama si Kuya Mauro. Naisip kong itanong ang mga alaga niya sa bodega. Iyon lang kako ang hindi ko alam ang lagay dahil bilin niya na huwag akong papasok doon. Natigilan sa pagsubo si Lolo. Parang saglit siyang nag-isip. Tapos tinanong niya sa akin ang susi. Naalala niya. Sabi ko pinatong ko sa tukador niya. Pinakuha niya sa akin at saka nagmamadaling lumabas. Sinundan ko siya pero pinigilan niya ako. Sabi niya siya na raw ang bahala. Wala akong nagawa. Hinintay ko na lang na makabalik si Lolo. Hindi pa kasi siya tapos kumain. Mga ilang saglit pa lang ang nakalipas. Pagkaalis niya ay nakita ko siyang tumatakbo pa uwi. Sinalubong ko na. Tinanong ko kung anong nangyari. Sabi niya may sirang bahagi ang bodega sa bandang likuran. Mukhang may nakapasok daw doon at yung isang alaga niya ay nakawala. Pagkasabi pa lang ni Lolo na may nakawala siyang alaga, kinilabutan ako. Pumasok kasi agad sa isip ko yung nakakatakot na nilalang. Baka iyon ang nakawala. Siyempre, hindi ko sinabi kay Lolo na pumasok kami ron ni Athena. Ang ipinagtataka ko lang ay kung sino ang iba pang pwedeng makapasok doon. Nasa akin naman ang susi. Isa pa sinigurado kong nakakandado yung mabuti. Maliban kung yun mismong halimaw ang sumira ng bodega sa bandang likod. Kung ganon siya kalakas. Kinuha ni Lolo ang itak niya at siguro ay babalik sa bodega. Sabi ko baka pwede kong makita. Baka may maitulong ako.
Hindi makasagot si Lolo. Pabalik-balik siya ng lakad. Hindi mapakali habang hawak ang itak. Tinanong ko pa siya kung ilan ba sa mga alaga niya ang nakawala. Hindi pa niya ako masagot. Pero maya-maya rin naman ay nagpasya siyang isama na nga ako. Pumasok kami sa bodega. Hindi ko na naamoy ang masangsang na amoy tulad nung pumasok kami ni Athena ron. Kaya alam ko na agad na yung halimaw nga siguro ang nakawala. Pagpasok sa pinakaloob, hindi ako nagkamali ng hinala. Warak ang malaking kulungan. Nagkunwari pa rin akong hindi ko alam kung anong nandoon sa kulungan na yon. Hinintay ko na si Lolo Berting mismo ang magsabi sa akin. Ipinakita niya sa akin ang malaking sira sa dingding ng bodega. Sa tingin daw niya ay nilagari. Mukha ngang nilagari. Yun din ang tingin niya. Itinuro ni Lolo sa akin ang malaking kulungan. Sabay sabi na ang aswang daw na ikinulong niya ron ang nakawala. Nagulat ako. Aswang pala talaga yon. Sabi ko, ano pong aswang? Maang-maangan ko na hindi ko alam. Humawak si Lolo sa noo niya at dismayadong naupo sa upuan doon. Ang tawag daw sa aswang na yon ay kubot. Tinanong ko si Lolo Berting kung ano yung kubot. Isa lang daw yun sa napakaraming uri ng aswang. Ang ibang uri ay alam na ng mga tao, pero tsak marami pa rin daw ang hindi natutuklasan. Ang kubot daw ay isang aswang na may pakpak, pero ang totoo ay hindi talaga nakakalipad. Ginagamit lang ang pakpak para lansihin ang gusto nilang biktimahin. Habang inilalarawan sa akin ni Lolo ang hitsura ng kubot, tugmang-tugma nga siya sa nakita namin ni Athena. Hindi ko lang masabi kay Lolo na nakita na namin ng kapatid ko. Ayon pa kay Lolo, meron ding babaeng kubot na ang ginagamit naman sa pambibiktima ay ang makapal niyang buhok. Tinanong ko si Lolo kung bakit siya nag-alaga ng ganon at paano niya nahuli. Kwento ni Lolo, pagkatapos niyang asikasuhin ng taniman niya ay naisipan niyang maglakad-lakad sa bandang loob pa ng bundok. Yung taniman niya kasi ay nasa medyo bungad lang. Balak niya ring manguha ng herbal na halaman para idagdag sa mga pananim niya. Padilim na raw nun, tapos inabutan siya ng ulan kaya sumilong muna siya sa isang maliit na kuwebang nandoon. Nakatulog raw siya kakahintay na tumila ang ulan. Bigla na lang siyang nagising nang makarinig siya ng mahina ngunit nakakatakot na boses. Tila umuungol. Napalinga raw siya. Nang makita niya ang malaking katawan ng nilalang na yun, ay nagtago siya sa kuweba. Isiniksik niya ang katawan niya kasi maliit lang daw talaga ang kuwebang yon. Parang malaking uka nga lang ng bato. Nanlaki ang mga mata niya kasi doon mismo malapit sa harapan niya bumagsak ang aswang na kubot. Parang hinang-hinaraw eh. Hindi muna niya nilapitan kasi natakot din siya na bigla siyang sunggaban at lapain. Pinakiramdaman muna niya. Nang makita niyang nakapikit at walang kagalaw-galaw, ay saka pa lang niya nilapitan. Sa tingin daw ni Lolo ay nahimatay. Nakita rin niya ang maraming sugat ng kubot. Yun daw tsak ang dahilan ng panghihina at pagkawala ng malay. Hindi nga lang niya alam kung saan nakuha ng aswang na yon ang sugat niya. Ang ginawa ni Lolo, hinila niya. Sobrang bigat daw. Para siyang humila ng dalawang malaking tao. Pahinto-hinto siya kasi nakakangawit at nakakapagod. Palinga-linga rin dahil baka raw may makakita sa kanya. Kinaya naman niyang mahila hanggang sa taniman niya. Nakatulong ang basang lupa
May mga sako siya ron at doon ay pilit niyang isinilid ang kubot. Hindi nga raw magkasya. Ayaw naman niyang patayin kahit may itak siya para hiwa-hiwa niyang mailagay sa sako. Ang gusto kasi niya ay maiuwi ng buhay ang kubot at mailagay sa bodega bilang isa sa mga koleksyon niya. Nagawa naman niya. Kahit nakalitaw ang parte ng katawan ng kubot ay naibaba pa rin niya ng bundok at nagawang itago sa bodega. Kaya raw ayaw niya akong papuntahin doon dahil itinali pa lang niya ang kubot. Hindi pa niya nagagawa ng kulungan. Lumipas pa nga raw ang 2 araw bago nagkamalay ang kubot. Sa tindi siguro ng panghihina at inaasahan na niya ang pagwawala ng malamang bihag na siya. Nang magawa na niya ang kulungan ay balak pa niyang obserbahan kung makakawala o ano, kaya hindi pa rin daw niya ipinapakita sa akin. Tinanong ko si Lolo kung paano niya nailagay sa kulungan. Buti hindi siya kinagat. Hindi agad nakasagot si Lolo, pero inamin din niya sa akin na nakagat siya at iyon nga ang dahilan ng pagkakalagnat niya at pagkakaospital. Sinasabi ko na nga ba? Pero kahit nakagat siya, ay alam niya na kahit nagkamalay na ay nangihina pa rin ang kubot. Kaya pinukpok muna niya ng 2x2 para mawalan ulit ng malay at saka niya ipinasok sa kulungan. Grabe. Sa mga oras na yon, hangang-hanga ako sa Lolo Berting ko. Kung ako ang nakakita ng kubot sa bundok, kahit pa walang malay, baka nagtatatakbo na ako palayo. Si Lolo kakaiba Isinama pa talaga niya sa koleksyon niya ng mga kakaibang hayop ang aswang na yon. Biglang namroblema si Lolo kung paano niya ngayon maibabalik ang kubot sa kulungan. Isa pang inaalala niya ay kung saan na kaya yun napunta. Kasi kung nakawala ang aswang na yon at hindi makabalik sa pinagmulan, baka magdulot ng panganib sa baryo. Humingi ng tulong si Lolo sa akin. Sabi niya, kailangan daw naming mahanap ang kubot. Pero bago yon, gagawin muna namin ang nasirang bahagi ng bodega, pati ang kulungan. Malakas daw ang kutob niya na may taong nangahas na pumasok doon kaya nakatakas ang kubot. Ganon din naman ang hinala ko. Habang ginagawa namin yung nasirang parte ng bodega, yung mga alaga ni Lolo, puro tahimik lang. Para silang may mga isip na nakamasid lang sa amin. Lalo na yung alaga raw ng engkanto. Nang matapos namin yon, ay pasikreto kong kinausap si Athena. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Kaya naman lalo siyang nakaramdam ng takot. Baka mamaya raw ay nagpapagala-gala na ang kubot sa baryo. Ang inaalala pa niya ay ang makapambiktima. Kaya nga sabi ko, kailangan na makita agad namin ni Lolo. Pero kung ako ang makakakita, ang gusto ko, patayin na lang kaysa ibalik sa kulungan sa bodega ni Lolo. Baka bandang huli, ang aswang pa na yun ang pumatay sa amin kung hindi namin yon mauunahan. Natigil lang kami sa pag-uusap tungkol doon nang lapitan kami ni Nanay at tanungin kung ano ang pinag-uusapan namin. Sabi ko wala po, tungkol lang sa bukid. Mahirap din kasing malaman ni Nanay. Baka mas matakot siya kaysa amin. Ang plano namin ni Lolo Berting ay sa gabi kami maghahanap. Sa umaga naman ay ang bukid at taniman ang aasikasuhin namin. Napansin ko na 2 magkasunod na araw na hindi nagpunta ng bukid si Kuya Mauro. Ang usapan naman namin kahit nakabalik na si Lolo ay magtrabaho pa rin siya sa bukid. Hindi ko tuloy maiwasan na maghinala na baka may kinalaman siya
sa pagkasira ng bodega at pagkakatakas ng kubot. Dahil hindi ako mapakali sa naiisip ko, ay pinuntahan ko sa bahay nila Kuya Mauro. Sabi ng pinsan ng tatay ko na nanay ni Kuya Mauro ay may sakit daw. Nandoon lang sa kwarto. Gusto ko sanang makita pero ayaw daw lumabas at ayaw ding tumanggap ng bisita sa kwarto niya. Kaya nagbili na lang ako kay Chang na pakisabi kinukumusta ko at pag gumaling ay hinihintay namin siya ni Lolo sa bukid. Unang gabi ng paghahanap namin ni Lolo sa aswang na kubot, ang paalam namin kay nanay ay may aasikasuhin lang kami sa bundok. Pero si Atina nag-aalala siya. Palihim siyang kumontra sa gagawin namin ni Lolo. Delikado raw. Sabihin na lang daw namin kay nanay ang totoo para mapigilan si Lolo. Pero sinabihan ko siya na hindi pwede. Kailangan din naming mahanap ang aswang na yon. Dahil kahit kulang ang lakas ng loob ko gusto ko pa rin subukan na mapatay ko ang aswang. Bahala na kung magalit sa akin si Lolo. Kaysa naman manganib kaming lahat doon. Pareho kami ni Lolo na may dalang itak. Sa unang gabi na yon ay bigo kami. Sabi ni Lolo, aagahan daw namin sa sunod naming paghahanap. Kinaumagahan, nabulabog kami sa pagdating ni Kuya Mauro. Nagsisisigaw siya. Ang sabi niya, kasalanan daw ni Lolo Berting. May alaga raw si Lolo na aswang. Gulat na gulat si nanay sa paratang ni Kuya Mauro. Si Lolo kakagising lang. Nilapitan niya ang pinsan ko at nagkunwaring walang alam sa sinasabi niya tungkol sa aswang. Pero iginiit pa rin ni Kuya Mauro ang tungkol sa kubot na nakakulong sa bodega ni Lolo. Kapag daw nakapambiktima ang aswang na yon sa baryo, ay walang ibang dapat sisihin kundi si Lolo Berting. Ang tiyang na nanay ni Kuya Mauro ay pilit na pinapauwi ang anak. Humingi siya ng pasensya kay Lolo. Pangatlong araw na yon na may lagnat si Kuya Mauro. 2 araw nakatulala. At nang mahimasmasan, ay bigla na lang daw nawala sa bahay nila. Yun pala, sinugod na si Lolo. Naisip ko lang, kung 2 araw nang nakatulala si Kuya Mauro at kinukumpronta si Lolo ngayon tungkol sa aswang, maliwanag na siya nga ang naglagari ng bodega at siyang nakapagpatakas sa kubot. Hindi naman niya alam na may ganun doon, kaya malamang ay pagnanakaw ang una niyang pakay sa bodega ni Lolo. Sinabi ko sa kanila ang nasa isip ko. Sabi ko, ipagpalagay ng may alaga nga si Lolong aswang. Paano niya nalalaman yon kung hindi niya nilagari ang bodega? Meron ka ako siguro siyang masamang pakay sa loob. Pero itinanggi iyon ni Kuya Mauro. Ang sabi niya, magpuputol lang daw sana siya ng kahoy sa likod ng bodega dahil meron siyang paggagamitan. Nang makarinig siya ng kakaibang ungol, pinakinggan niyang mabuti kung saan nanggagaling. Dinig nga niya na nasa loob ng bodega. Una niyang sinubukan na wasakin ang kandado para makapasok siya at malaman kung ano ba yung ungol na yon. Pero masyado raw matigas ang kandado, tapos may kadena pa. Kaya ang ginawa niya, lumigid siya sa bodega. Kapag nasa bandang unahan siya ay humihina ang pag-ungol, pero kapag nasa bandang likuran siya ay lumalakas. Ibig sabihin, nasa likurang bahagi ng bodega ang pinanggagalingan ng kakaibang ungol na yon. Hindi na raw niya kami hinintay para tanungin dahil baka pagtakpan lang daw namin kung ano man yon. Kumuha na lang siya ng lagari at doon mismo siya naglagari sa likod ng bodega.
Nang masira na niya ang dingding, ay tumambad sa kanya ang iba't ibang hayop. Sa tingin niya ay puro kakaiba, mga hindi pangkaraniwan. Pero ang nakatawag ng pansin niya ay ang malaking kulungan na natatakpan ng tela. Doon mismo nanggagaling ang ungol, kaya inalis niya ang takip at bumulaga na nga sa kanya ang aswang na kubot. Alam niya yon dahil minsan na nga rin siyang nakakita ng ganon nung teenager pa lang siya. Nagkamali siya ng kilos nang mapahawak siya sa kulungan. Nahagip ng kubot ang kamay niya. Nagpagpag siya at nagsisigaw. Hindi naman siya nagawang kagatin pero sa sobrang pagnanais siguro ng aswang na malapa siya ay nagawang sirain ang kulungan. Doon na raw siya tumakbo palabas. Sa butas na ginawa niya, doon siya dumaan. Hindi magkasya ron ang kubot kaya't nagawa pa niyang makatakas palayo. Malamang pag alis ni Kuya Mauro ay pinilit ng aswang na makalabas din mula sa butas na yon, kaya nagawa ring makatakas. Dahil sa nangyari, kaya pala natulala si Kuya Mauro ng 2 araw at nilagnat. Parang natroma siya. Si Lolo naman ay walang masabi. Hindi nga itinanggi ang akusasyon ni Kuya Mauro pero hindi rin niya iyon inamin. Basta na lang niya kaming tinalikuran. Ang nanay at ang tiyang ay parehong gulat na gulat sa nalaman. Hindi sila makapaniwala na mag-aalaga ng aswang si Lolo Berting. Si Atina naman ay tahimik lang. Alam kong iyon ang gusto niyang mangyari. Ang malaman na ng iba para maging alisto sa paligid tungkol sa nakawalang aswang na kubot. Sabi pa ni Kuya Mauro, kapag nakita niya ang aswang ay hindi siya magdadalawang isip na patayin. Sinang-ayunan ko naman siya dahil ganun din ang balak ko. Pero nakiusap ako sa kanya na kung maaari ay huwag nang sisihin si Lolo Berting. Lolo na rin naman niya yon. Magtulungan na lang kami na mahanap ang aswang. Pero kami na lang sana ang makaalam pati ng plano naming pagpatay sa aswang. Dahil gusto kako ni Lolo ay maibalik yun sa kulungan sa bodega. Hindi sumugot ng oo si Kuya Mauro. Pero alam ko na sang-ayon din siya sa sinabi ko. Umalis na sila ng nanay niya at kami naman nila nanay ay pumasok na rin sa loob ng bahay namin. Mabuti na lang at wala kaming malalapit na mga kapitbahay noon, kundi ay pinagpipiyastahan na nila ang isyong yon. Pumasok ako sa bahay ni Lolo Berting. Kinausap ko siya tungkol sa nangyari. Paano ba kako yan? May iba nang nakakaalam tungkol sa aswang na kubot. Alam kong nababahala na rin si Lolo. Pero ang sabi niya sa akin, itutuloy pa rin namin ang paghahanap at kailangan pa rin na maibalik yon sa bodega. Paano kako kung magsumbong sa mga tao si Kuya Mauro? Sa mga nagroronda o kaya sa mga kinauukulan, tiyak na mapapahamak siya. Ang sabi ko kay Lolo ay sige, hahanapin pa rin namin pero kailangan na namin iyong patayin. Kaso parang sarado ang utak ni Lolo Berting noon. Nagmatigas siya na ibabalik niya ang kubot sa bodega. Napapailing na lang ako. Tutal ay alam naman ni nanay ang tungkol sa aswang na kubot, kaya hindi na rin inilihim sa kanya ang ginagawa naming paghahanap ni Lolo. Kasabay nun ay ang pagroronda ng mga kalalakihan. Sinabi rin pala ni Kuya Mauro sa mga taga-baryo ang tungkol sa aswang na kubot na pagala-gala raw sa lugar namin. Ang kainaman lang ay hindi niya sinabing sa bodega iyon ni Lolo nagmula. Kahit papano pala ay may malasakit pa rin siya kay Lolo. Si Lolo Berting naman,
parang walang pakialam. Ang atensyon niya ay nasa paghahanap sa aswang na yon. Ewan ko ba kay lolo kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan niyang maikulong ulit ang kubot. Ang nangyari tuloy ay tila nakikipag-unahan kami sa mga nagroronda na makakita sa aswang. Sa gitna ng paghahanap namin ay napabalitang may nabiktima na ang aswang. Hindi nga lang sigurado kung ang kubot nga ang nambiktima dahil wala namang nakakita sa mismong pangyayari. Ang nakita lang ay ang nilapang bangkay. Duda ng mga tao ay pinatay daw ng aswang, pero dahil sa uri ng aswang na hinahunting namin at ng mga nagroronda ay kubot, kaya automatikong ang kubot na nga ang hinihinalang sa larin. Pero sabi ni lolo posible rin na hindi ang hinahanap naming aswang ang may kagagawan dahil bukod sa kubot ay may iba pang uri ng mga aswang na naninirahan sa bundok tulad ng tiktik at abwak. Ang hinala ni lolo ay abwak ang pumatay sa nakitang biktima dahil may linya ng ukang lupa malapit sa bangkay. Posibleng dumaan sa ilalim ng lupa ang aswang na abwak at sinorpresa ang biktima sa pagsalakay niya mula sa ilalim. Pero ang sinabing iyon ni lolo ay sa amin na lang dalawa. Wala siyang kinausap isa man sa mga nagroronda. Isang gabi, habang matyaga kaming nagroronda ni lolo sa mas masukal na bahagi ng gubat, doon din sa baryo ay bigla siyang natigilan. Pinahinto niya ako sa paglakad at sinenyasan na huwag maingay. Nagkubli kami pareho sa malagong halaman. Maya-maya ay nakita kong isang babae ang padaan. Mahina lang ang boses ko nang tanungin ko si lolo kung bakit namin kailangang magtago. Babae lang naman yung dadaan. Sa tingin ko, isang ordinaryo lang na babae. Hindi sinagot ni lolo ang tanong ko. Nagulat na lang ako nang bigla siyang lumabas sa pinagkukublian namin at biglang sinigawan ng babae ng, "Hoy aswang!" Sabay itak niya. Tinamaan ang braso ng babae. Nagngalit ang bagang ng babae at lumabas ang patusok ng ngipin. Tapos galit na aatakihin si lolo habang sa puyong nasugatan niyang braso. Pero naging mabilis ang kilos ni lolo. Iwinasiwas niya ulit ang itak. Hindi ako nakatiis. Lumabas ako. Ang gagawin ko sana ay aawatin ko si lolo at sasabihin kong tumakbo na lang kami. Pero nang makita ng babae na may hawak din akong itak, ay siya ang mabilis na tumakbo palayo sa amin. Sabi ni lolo, hindi raw dapat ako nakialam dahil ang babaeng yun ay isang aswang. Bagamat pangkaraniwang uri lang yun ng aswang, ay maganda pa rin daw sanang maisama sa koleksyon niya. Nagsisimula na akong matakot noon kay lolo kasi parang nagiging obsession na niya ang pagkahumaling sa mga aswang. Parang hindi na mga hayop ang gusto niyang alagaan, kundi ibang uri ng aswang. Sa pagdaan ng mga araw, lalong naging masigasig si Lolo Berting sa paghahanap ng aswang. Naaapektuhan na nga ang bukid pati ang taniman dahil lagi kaming pagod pareho sa kakahanap sa aswang. Nagagalit na nga sa akin si nanay. Pero ako lang naman ang kaya niyang pagalitan. Hindi niya mapagsabihan si lolo. Takot din siya kay lolo eh. Maski kay Chang na nasa abroad, kapag nangangamusta ay hindi niya masabi ang totoong nangyayari dahil ayaw niya na mag-alala rin sila. Tapos hindi na rin bumabalik si Kuya Mauro sa bukid namin gawa nga ng mga nangyari.
Sabi ni nanay, walang patutunguhan ang ginagawa namin ni lolo. Dalawa lang daw ang pwedeng mangyari. Ang mapatay nga namin ang aswang o kami ang mapatay. Mas maigi raw kung itutuon ulit namin ang buong atensyon sa bukid at taniman tulad ng dati. Tama naman si nanay. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko kokontrahin ang mga plano ni lolo. Pwede ko naman siguro siyang hindi sundin. Pero sigurado ako na itutuloy pa rin niya ang ginagawang paghahanap sa aswang. Kahit alam ko nang desidido si lolo sa paghuli ulit sa kubot, ay sinubukan ko pa rin ang sinabi ni nanay. Sabi ko, baka hindi na muna ako makasama sa paghahanap dahil lagi akong napupuyat. Napapabayaan ko na ang bukid ni Chang, pati ang kanya. Pero tulad ng inaasahan ko, pumayag naman si lolo na hindi na ako sumama sa kanya. Kaso ayun nga, tuloy pa rin siya. Tuloy pa rin siya kahit mag-isa. Hindi ko alam noon kung anong mararamdaman ko kung awa pa ba o inis na. Para kasing ang OA na ni lolo sa kakahanap sa aswang na yon. Ang ginawa ko, nagbawi muna ako ng tulog at lakas. Nang maging magaan na ulit ang pakiramdam ko, ay sumama ulit ako kay lolo. Hindi ko matiis Isang beses, nakasalubong pa namin ang mga nagro-ronda kung saan kasama si Kuya Mauro. Nagtama ang tingin namin bago sila lumampas sa amin. Pinaalala sa akin ni Kuya Mauro ang panganib ng isang aswang sa baryo. Alam ko naman ang ibig sabihin ng paalala niyang yun. Maya-maya sa paglalakad namin ay napansin kong nanghihina si lolo, kaya inalalayan ko siya. Nagsabi siya na gusto muna niyang maupo, kaya naghanap ako ng mauupuan niya. Nakakita naman ako ng malapad na batuhan. Inakay ko siya hanggang doon at doon ko siya iniupo. Tinanong ko si lolo kung anong nararamdaman niya. Baka kailangan na naming umuwi. Hindi siya kumontra. Matapos nga niyang magpahinga saglit ay nag-aya na siyang pauwi. Habang pauwi ay sinabi sa akin ni lolo na kumikirot ang mga sugat niya na ang akala ko ay magaling na. Yun yung nakagat sa kanya ng kubot na dahilan kaya siya na ospital. Nag-alala tuloy ako na baka nayanggaw na si lolo. Siya rin ang nagsabi sa akin tungkol sa yanggaw. Pero sabi niya, depende naman daw yun sa bagsik ng laway ng isang aswang. At mukhang malakas talaga ang resistensya ni lolo. Dahil matapos niyang makapagpahinga ng isang araw para siyang na-recharge. Malakas na uli at handa na ulit manghunting ng aswang, lalo na ng alaga niyang kubot. Isang gabi sa paghahanap namin sa aswang, bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula yon sa mga nagro-ronda. Tumakbo kami ni lolo kung saan sila nandoon. Tinanong ko si Kuya Mauro kung anong nangyari. Sabi niya, nakita na raw ng kasamahan nila ang kubot, kaya hinahabol na ng iba sa kanila. Tapos umalis na rin si Kuya Mauro. Sumunod siya sa mga humahabol sa aswang. Si lolo naman ay tinignan lang sila. Sabi niya, doon daw kami sa kabilang direksyon. Tsak daw siyang iiba ng direksyon ng aswang at doon daw namin sasalubungin sa kabilang bahagi ng gubat. Palibhasa ay kabisado na ni lolo ang lugar na yon, kaya pati galawan ng mga aswang mukhang alam na rin niya. Kabado man ay sumunod pa rin ako kay lolo. Lakad takbo kami. Maya-maya ay huminto kami sa isang tabi.
nagpalinga-linga si Lolo. Ako rin naging malikot ang mga mata ko. Sobrang kabado ko na nun dahil naisip ko baka bigla na lang kaming atakihin ng kubot. Kung may isip yun ay tiyak na malaki ang galit nun kay Lolo dahil sa paghuli sa kanya at pagkulong. Ilang saglit pa ay narinig ulit namin ang mga nagro-ronda. Malapit na rin pala sila sa kinatatayuan namin pero nagtatalo-talo sila kung saan tumakbo ang hinahabol nilang aswang. Nagpatuloy kami ni Lolo sa pagtakbo. Pahinto-hinto rin tapos nakikiramdam si Lolo. Huminto siya at tumuwad sa lupa. Idinikit ang tenga sa lupa na parang may pinakikinggan doon. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sabi niya, wag raw akong maingay. Pinakikinggan niyang mabuti kung saan may mabibigat na yabag. Ilang segundo pa at tumayo na siya. Alam na raw niya kung nasaan ang kubot. Nadagdagan ang kaba ko. Ibig sabihin kasi noon, makakaharap ulit namin ang hinahanap naming aswang. Hangang-hanga ako noon kay Lolo. Hindi ko alam kung paano niya nagawang malaman ang kinaroroonan ng kubot sa pamamagitan lang ng pagdikit ng tenga niya sa lupa. Habang tumatakbo kami patungo ron ay tinanong ko siya tungkol doon. Saan niya ako natutunan? Sa lolo rin daw niya. Pero malapit lang naman daw kasi ang kinaroroonan kaya dinig niya ang mga yabag mula sa lupa. Kung malayo ay hindi rin niya mapapakinggan at malalaman. Tapos para kaming pumreno ng malakas nang pigilan niya ako sa pagtakbo. Kapitan ko raw maigi ang itak ko at humanda. Susugatan lang daw namin ang kubot. Kailangan daw namin yung maibalik sa bodega ng bahay. Kabado ako sa planong yon ni Lolo. Iba kasi ang nasa isip ko, ang tuluyang patayin ang kubot. Pero hindi ako sigurado kung magagawa ko, kaya panay ang tingin ko sa paligid. Hindi ko alam kung paano ko kukuhanin ang atensyon ni Kuya Mauro. Alam ko kasi na siya ang mas desidido at mas may lakas ng loob na mapatay ang aswang. Ilang saglit pa at sumulpot na sa harapan namin ang aswang na kubot. Naging mabilis ang pagsalakay sa amin. Natumba si Lolo nang banggain siya. Itatayo ko sana siya pero ako naman ang inatake ng kubot. Mabuti na lang at hindi ko nabitawan ang itak ko. Nagawa kong iwas-iwas at muntik ko na siyang matamaan kaya napaatras ko siya. Sinamantala naman ni Lolo ang pagkakataong yun na umatras ang kubot. Sa kanya inatake ng itak niya. Kaso maliksi ang kilos ng aswang. Hindi siya natamaan ni Lolo Berting maski isa. Natuwa ako nang makita kong parating si Kuya Mauro at isa pang kasama niya sa pagroronda. Nagmamadali nilang sinibat ang kubot. Hindi nga lang nila tinamaan dahil magaling umiwas ang aswang. Mukhang bawing-bawi na ang lakas niya. Hindi gaya nung bihag pa siya ni Lolo. Halata na may iniinda pa. Pero nung mga oras nga na yon, ibang klase. Makikita mo talaga ang pagkakaiba ng lakas ng aswang sa lakas ng isang ordinaryong tao. Patuloy nilang tinatarget ang aswang na kubot. Ngunit nang matatamaan na sana ni Kuya Mauro ay bigla namang sinangga ni Lolo ng itak niya ang sibat ni Kuya Mauro. Nagulat ang pinsan ko sa ginawa ni Lolo kaya binalingan niya si Lolo at pilit na inagaw ang itak. Nataranta ako nun. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Ang harapin ng aswang o awatin silang dalawa. Inaambak ko ulit ang itak ko sa kubot nang makita kong bumuka ang pakpak niya.
Naalala ko ang sinabi ni Lolo na hindi naman talaga nakakalipad ang isang kubot. Ginagamit lang niya ang pakpak niya para lansihin ang kalaban o biktima. Pero hindi ako nagpalanse. Yung akto niya na kunwari siyang lilipad ay tinarget ko talaga ang pakpak niya. Nagawa kong sugatan. Gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataon na nasugatan ko ang aswang. Pero bago ko pa siya malapitan para dagdagan ang sugat niya, ay bigla namang sumulpot mula sa likuran niya ang isa pang aswang na may buwag-hagat, napakahabang buhok, lampas bewang yata. Napalunok ako sa takot nang makita kong animo may buhay yung buhok niya. Pakiwari ko pupulupot sa akin anumang oras, kaya napaatras ako. Siya siguro ang sinasabi ni Lolo na babaeng kubot na gumagamit ng buhok para mangsilo ng kalaban. Kaya hinigpitan ko pa ang hawak sa itak ko para paghandaan ang mga buhok niya sa oras na gamitin niya sa akin. Doon naman nagdatingan ang iba pang mga kasamahan ni Kuya Mauro sa pagroronda. Habang sina Lolo Berting at Kuya Mauro ay natuluyan na sa pagpapambuno. Hindi na lang sila nag-aagawan sa itak kasi nabitawan na nila yon pareho, kundi nagsasakitan na talaga sila. Kahit gusto ko nang kumaripas ng takbo palayo sa dalawang aswang, ay hindi ko naman magawang iwanan sila Lolo. Pilit ko silang inaawat at pinaghihiwalay. Yung mga nagroronda naman, ang iba sa kanila palaban pa rin, pero yung iba nag-atrasan na rin sa takot. Ang maganda lang ron ay hindi na nalaban ng dalawang aswang. Parang sinalba lang ng dumating na aswang yung kasama niyang aswang. Kung ano man ang relasyon nila sa isa't isa, kung mag-asawa, magnobyo o magkapatid, ay sila na lang ang nakakaalam. Basta isang iglap ay nagawa nilang makatakas kahit hinabol pa sila ng mga sibat ng mga nagroronda. Nang sa wakas ay maawat namin sila Lolo at Kuya Mauro. Galit na sinisi ni Kuya Mauro si Lolo Berting. Kung hindi raw sinangga ng itak ang sibat niya, ay nasapul na sana niya ang kubot na aswang. Kahit nalaman na niyang naging alaga o bihagyo ni Lolo ay pinili niyang hindi sabihin sa mga kasama niya ang tungkol doon. Dahil may natitira pa siyang respeto kay Lolo. Pero sa ginawa ngayon ay para na rin daw kinampihan ni Lolo ang nakakatakot na nilalang na yon. Hindi raw iniisip ni Lolo ang magiging kapakanan ng mga taga-baryo. Sa dami ng sinabi noon ni Kuya Mauro, si Lolo walang nasabi. Pinahid lang niya ang dugo sa labi na tinamo niya mula sa bakbakan nila ng pinsan ko. Ako na ang humingi ng pasensya kay Kuya Mauro at inaya ko na si Lolo Berting na umuwi. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong agad kami nila Nanay at Atina. Inusisa kami sa nangyari. Si Lolo dumiretso na sa bahay niya. Wala siyang sinabing kahit ano kaya ako na lang ang nagkwento. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon nila Nanay at kapatid ko. Yung takot nila, parang nandoon din sila sa pinangyarihan ng engkwentro namin sa aswang. Nakiusap sa akin si Nanay na kausapin ko ng masinsinan si Lolo Berting. Sabihin ko raw na tigilan na ang kakaalaga ng mga hindi normal na hayop o nilalang. Kinuwento na rin pala kasi ni Atina kay Nanay ang mga nakita niya sa bodega. Tumango na lang ako. Sabi ko, susubukan kong kumbinsihin si Lolo. Kinabukasan, hindi ko pa man gaanong naimumulat ang mga mata ko, ay narinig ko na ang tiyang. Nasa pintuan sila ni Nanay. Ibinabalita niya ang nangyari kay Kuya Mauro at ang mga kasama sa pagroronda. Hindi pa rin pala sila umuwi. Hinanap pa nila ang dalawang nakatakas na mga kubot.
Natagpuan naman daw. Kaso nang makita ulit nila ay nagkaroon ulit ng engkwentro sa pagitan nila at ng mga aswang. Parehong nakatakas ulit ang dalawang kubot habang ang dalawa sa mga nagroronda ay nasawi. At isa sa mga nasawi ay si Kuya Mauro. Iyak nang iyak ang tiyang sa nanay ko. Ako naman, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Bigla akong binalot ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Napatingala ako at natanong ang nasa itaas kung bakit kailangang mangyari yon. Pinuntahan ko agad si Lolo Berting at sinabi ang nangyari. Natigilan siya. Siguro hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Siguro kinain din siya ng lungkot tulad ko. Yun nga lang sa tingin ko, mas mabigat ang nararamdaman ni Lolo sa mga sandaling yon. Dahil sa hindi magandang namagitan sa kanila ni Kuya Mauro. Sa hindi nila pagkakaunawaan at pagsasakitan. Para gumaan kahit papaano ang loob ni Lolo, sinabi ko na lang na baka yun ang senyales para itigil na niya ang pangongolekta ng mga hayop na dapat ay malaya. Lalo na yung mga kakaibang nilalang na hindi dapat nasa kapatagan. Hindi dapat malapit sa mga tao tulad ng mga aswang kasi ganun talaga ang mangyayari. Kung hindi aswang ang mamamatay, kami na mga ordinaryong tao. Tulad ng dati, ay nanatili lang tahimik si Lolo Berting. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya nun. Hindi man lang sumilip si Lolo sa burol ni Kuya Mauro. Akala ko nga ay hindi rin siya makikipaglibing. Pero nung araw nga ng libing ng pinsan ko, ay sumulpot siya at nakibuhat pa sa kabaong. Nakita kong nilapitan ni Lolo ang tiyang at narinig ko rin na humihingi siya ng tawad sa mga nangyari. Mabait ang nanay ni Kuya Mauro. Hindi naman niya sinisi si Lolo sa naging kapalaran ng anak niya. Ang narinig ko pang sinabi niya ay sana raw magsilbing rason para kay Lolo ang pagkamatay ni Kuya Mauro para matigil na ang pag-aalaga ni Lolo ng mga kakaibang nilalang, lalo na ng mga nilalang ng dilim. Matapos ang libing ni Kuya Mauro, ay nakita kong inilabas na ni Lolo mula sa bodega ang mga pangkaraniwang hayop. Yung iba na hindi pamilyar sa akin ang itsura ay pinagsisilid niya na sa mga sako. Tapos nagpasama siya sa akin sa bundok. Ibabalik na raw niya ang mga yon kung saan niya nakuha. Meron siyang mga pinakawalan sa bundok. Meron din naman sa tabing ilog, kabilang na ang alaga raw ng engkanto. Makakabalik na raw yun sa tunay niyang mundo. Sa kabila ng mga magandang desisyon ni Lolo, nakita ko sa mukha niya ang lungkot. Sabi ko naman, huwag siyang mag-alala dahil mawala man ang mga yon sa kanya. Nasa tabi naman niya kami nila nanay at Atina. Saka isa pa, okay lang naman na mag-alaga siya ng maraming hayop. Basta wag lang yung mga kakaiba, lalo na yung mga kumakain ng tao. Sa wakas ay nakita ko uling ngumiti si Lolo. Pero ang ngiting yon ay panandalian lang pala. Kasi makalipas lang ang wala pang isang buwan, iniwan na rin kami ni Lolo. Sabay dapat kaming pupunta sa bukid nung araw na yon. Pero magtatanghali na hindi pa bumabangon si Lolo. Kaya naisipan kong katukin siya. Kaso hindi naman siya nagbubukas ng pinto. Kahit sumisigaw na ako ng malakas sa pagtawag sa kanya, hindi pa rin siya sumasagot. Kaya naisipan ko nang dumaan sa bintana. Madali lang buksan ang bintana ni Lolo. Kahoy lang yon na ditukod. Mga dating estilo ng bintana. Madalas hindi yon kinakawit ni Lolo sa loob. Kaya kapag itinulak mo ay bubukas talaga. Doon ako dumaan. Nang makatalon ako, pinuntahan ko agad si Lolo sa kwarto niya. Nakita kong nakatuwid siya ng higa
at parang natutulog lang. Pero nang hawakan ko, doon ko naramdaman na iba na. Tinawag ko agad sina nanay at Athena. Nagtakbuhan sila papunta kay lolo. Nakita namin na yung mga sugat ni lolo na kagat ng kubot ay parang nanariwa lahat. Hindi kami sigurado kung may kinalaman iyon sa pagkamatay ni lolo. Pero ewan ko kung bakit may kutob ako na may kinalaman ngayon. Kung paano, hindi ko alam. Duda ko lang na kung hindi man nayanggaw si lolo mula sa laway ng kubot, ay posibleng naging tila lason sa katawan niya ang laway ng kubot at iyon ang unti-unting nagpahina ng katawan niya hanggang sa tuluyan na nga siyang bumigay. Hinala ko lang naman yan, sarili kong teorya. Kahit wala na si lolo, ay patuloy pa rin namin na inaalagaan ang bukid niya, pero hindi ang taniman sa bundok. Ayaw ko na kasing pumunta sa bundok dahil bukod sa naaalala ko si Lolo Berting doon, ay natatakot din ako na makakita ulit ng aswang. Ibinenta na lang namin ang taniman doon ni lolo na may pahintulot naman ng tiyahin ko sa abroad.